layaw. Walang pakundangang gumamit ng puwersang militar at pulis ang Rehimeng Estrada para takutin at salakayin ang mga manggagawa, lalo na sa mga welga. Ibinasura ng gobyerno ang pakikipagnegosasyon sa mga revolusyonaryong puwersa ng NDFP upang walang hadlang nitong maipatupad ang kontra-revolusyonaryong Oplan Makabayan. Layunin ng malakihang operasyong militar na ito na durugin ang armadong paglaban ng mamamayan. Kinasangkapan rin ng Rehimeng Estrada ang mga kontra-revolusyonaryong taksil tulad ng Revolutionary Proletarian Army Alex Bongcayo Brigade o ang RPA-ABB para sa mga Saywar. Winakasan ng Rehimeng Estrada ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ang National Democratic Front. Binaliwala nito ang lahat ng nauna mga kasunduan, pati na ang pinirmahan niya mismong komprehensibong kasunduan sa paggalang sa mga karapatang tao at sa internasyonal na makataong batas o ang karil. Ikinatwiran na nagkamali lang daw sa Estrada ng pirmahan ito. Sinabi nito sa NDFP na maari lamang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan kung papayag ang CPP-NPA-NDFP na sumuko at ituring ang sarili na kriminal sa pamamagitan ng pagpapailalim nila sa konstitusyon, sistemang legal at mga hukuman ng GRP. Labis na nahiwalay ang Rehimeng U.S. Estrada dahil sa lantarang antinasyonal at antidemokratikong mga patakaran nito. Nabunyag ang kanyang mga katiwalian at isinalang siya sa isang impeachment na mas lalong nakapagpasidhi sa galit ng sambayanang Pilipino. Nag-alsa ang malawak na masa sa buong kapuluan laban sa pangangayupapa ng rehimen sa imperialismong US at laban sa kanyang sukdulang korupsyon at panunukil. Bago pa ang pag-aalsa, ang demokratikong kilusang masa ay malaunang nagpupunyagi mulat sa pulpa laban sa Rehimeng Estrada. Sa kalaunan, nakapagpakilos ito ng 1.8 milyong mamamayan sa EDSA, ng milyon-milyon sa buong bansa at ng 75,000 nagmarcha at sumalikop sa palasyo ng presidente upang persahin sa Estrada na lisanin na ang palasyo ng Malacanang noong Enero 21, 2001. Ang Rehimeng Macapagal Arroyo. Tulad ni Aquino, iniluklok ng pag-aalsa ng mamamayan ang Rehimeng Macapagal Arroyo. Si Gloria Macapagal Arroyo, bilang vice-presidente ni Estrada, ang pumalit bilang presidente ng bayan matapos patalsikin si Estrada. Noong senador pa lamang si Macapagal Arroyo, kita na ang kanyang pagkatuta sa imperialismong US. Siya ang nag-sponsor ng todong pagpapatupad sa mga probisyon ng GATT dito sa Pilipinas, bagamat salungat ito sa nakasaad sa saligang batas. Inisponsor niya at ikinampanya ang pagpaloob ng Pilipinas sa World Trade Organization. Pinag-ibayo ni Arroyo ang pagpapatupad ng patakarang globalisasyon na dikta ng IMF, World Bank at WTO. Ipinatupad niya ang Medium-Term Philippine Development Plan mula 2001 hanggang 2004 na sa esensya ay pagpapahigpit sa tali ng liberalisasyon, deregulasyon at privatisasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga patakarang ito ay labis-labis na nagtataguyod sa interes ng mga imperialista at mga lokal na nagaharing uri. Ito'y tulong para lutasin ng mga imperialista at burgesya komprador ang kanilang mga suliranin sa negosyo sa kabila ng rumaragasang krisis ng buong sistemang kapitalista. Isang mahalagang salik sa pagpapatupad ng kagustuhan ng imperialismong US ay ang pag-alis sa natitirang mga legal na sagka sa programang globalisasyon. Ito ang pakay ng rehimen sa pagpupumilit ng charter change o pagbabago sa reaksyonaryong konstitusyon upang alisin ang anumang restriksyon sa dayuhang pagmamay-ari ng mga kumpanya sa telekomunikasyon, public utilities, pribadong kalupaan, mass media, pakikipagkontrata ng gobyerno at mga paaralan at institusyon sa edukasyon. Nabankrupt ang sektor ng agrikultura
at milyong magsasaka ang nasadlak sa matinding gutom at nawalan ng lupa at kabuhayan dahil sa pagpapatupad ng Agreement on Agriculture ng WTO. Itinatakda nito ang pag-alis ng mga subsidyo sa lokal na produksyong agrikultural, kasabay ng pag-alis ng taripa at iba pang buwis ng mga imported na produktong agrikultural. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng di pantay at kolonyal na kompetisyon na ikinalulugi ng mga magsasakang Pilipino. Sa rehimeng Macapagal-Arroyo, umabot sa 3 bilyong piso ang kabuuang utang ng gobyerno. Kaya naman itinuturing ang Pilipinas na ikatlo sa Asya pagdating sa pangungutang. Sa taong 2003, kahit na may deficit sa budget, inilaan ng rehimen ang mahigit na 223 bilyong piso para pambayad ng utang o 28% ng kabuuang budget. Binabaan pa ng gusto ang budget sa edukasyon, pangkalusugan, pabahay, social welfare at reforma sa lupa para kayanin ang pasaning ito. Sumidhi ang suliranin ng disempleyo, lalo na sa mga industriyang pang-export. Nawalang saysay ang programang emergency employment ng reaksyonaryong rehimen na pawang pansamantala, kontraktual at di tunay na produktibo ang nililikha ng mga trabaho. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan, lumobo sa 3.5 milyon ng walang trabaho. Tinanggihan ng panawagan para sa 125 piso na karagdagang sahod at ang ipinagkaloob lamang sa mga manggagawa noong Nobyembre 2002 ay ang mapang-insultong 30 pisong emergency cost of living allowance. Lumiit o nawala ang mga benepisyong panlipunan tulad ng libreng pagamutan at edukasyon. Labis-labis ang singil sa kuryente at tubig. Ayon sa isang pag-aaral, noong Disyembre 2002, umaabot sa 538 piso ang pang-araw-araw na pangangailangan ng isang pamilyang may 6 na miyembro. Samantalang hindi man lang umabot sa kalahati nito ang minimum wage. Tumampok ang maraming demolisyon ng mga komunidad ng mga maralita upang bigyang daan ang interes ng malalaking dayuhang korporasyon sa real estate. Ang mga demolisyon ay tinabingan ng pagbibigay di umano sa programang pabahay ng rehimen. Hindi nagdalawang isip ang rehimen sa pagpapatupad ng pinakabrutal na dikta ng US sa marahas na patakarang panlabas nito sa ilalim ng gera laban sa terorismo at walang kahihiyang nagbigay ng taus-pusong suporta sa pananalakay at gerang agresyon ng US laban sa Iraq noong 2003. Ginamit ng rehimen ang kampanyang anti-terorismo laban sa Abu Sayyaf upang makipagkutsabahan sa Administrasyong Bush para sa direktang panghihimasok dito sa Pilipinas ng mga sundalong Amerikano. Dahil mahigpit na ipinagbabawal maging ng reaksyonaryong konstitusyon ang pagbabase sa bansa ng mga dayuhang tropa, kung ano-ano ang ikinakatwiran ng gobyerno ni Macapagal-Arroyo upang palabasing lehitimo ang presensya at paglahok sa direktang combat ng mga sundalong Amerikano. Para tiyakin ang kanyang panalo sa eleksyong 2004, walang kahihiyang humingi si Macapagal-Arroyo ng basbas kay US President George Bush. Nakipagsabwatan din siya ng patraydor sa dating kroni ni Marcos na si Danding Cuangco na pinahintulutang mapanatili ang kontrol sa San Miguel Corporation, sa Coco Levy at sa pangangamkam ng malalawak na lupain. Nanalo si Macapagal-Arroyo sa eleksyong punong-puno ng pandaraya, iregularidad at terorismo.